Magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. Nandito ako ngayon sa Club Serena Hotel sa Boal, Cebu. At ito ay about 113 kilometers from Mactan, Cebu. Mga 3.5 hours na land travel mula sa Mactan. At dito ay nag-stay kami ng 2 nights for some meetings and recreation. Ngayon, kailangan din akong mag-comment tungkol doon sa mga nangyayari diyan sa politika, especially dito kay Sara Duterte na interview ng isang gabi. At napansin ko lang na parang walang kagatul-gatul ang ating VP. Para bang baliwala sa kanya yung mga findings ng COA, findings ng Kongreso tungkol doon sa expenses nila sa Office of the Vice President. Napakarami ng lumalabas na issues tungkol doon sa mga acknowledgement receipts na pare-pareho ang halos ang pinanggalingan ng penmanship, parang isang taong gumawa, at iisang ballpen ang ginamit doon sa mga kanilang isinabmit na acknowledgement receipts. So, medyo anomalous talaga ang lumalabas na balita tungkol dito sa mga expenses nila. And yet, itong si VP Sara ay parang baliwala lang sa kanya at walang kagatul-gatul nga na magsalita na para bang ang sinasabi niya pa ay politically motivated na naman daw. The usual palusot ng mga politicians na nabubuko at hindi na nakakaisip ng iba pang dahilan. Hindi man lang dinipensa sa Kongreso yung kanilang expenses, hindi na nagpakita tuluyan yung ibang mga empleyado niya, yung mga kanyang mga appointees, although napilitang umattend yung kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez. At dahil nga din sa hindi pagsasabi ng totoo, itong si Attorney Lopez ay na-contempt at kasalukuyang nakadetain doon sa Kongreso. So, in effect, talagang lumitaw lang ito si Attorney Lopez para lang may representative sila, pero all the rest ay hindi na nagpakita. Obvious na obvious ito na talagang medyo mahirap idepensa yung kanilang ginawang mga justification doon sa gastos nila. Kaya kung marami nga namang lilitaw doon sa Kongreso, lalo magkakabuhol-buhol yung kanilang pangangatwiran. At hindi madali na magsinungaling, lalo na kung maraming bibig ang panggagalingan ng kasinungalingan. Magbubuhol-buhol talaga ito. Kaya pero napilitan silang ilitaw si Attorney Lopez. Kaya nga, yun, si Attorney Lopez ngayon ang nakulong at na-contempt dahil nga sa hindi rin naman lahat sinasabi ang katotohanan. So, ano nga ba ang patutunguhan nito? Sa Senado, ang tingin natin, mas marami siyang kakampi doon. At nag-iisa si Senator Risa Ontiveros na naninindigan sa tama. Marami dito sa mga senador natin ang hindi rin magsasabi ng katotohanan at didepensahan din si VP Sara dahil sa kanilang interest na of course, meron pa ring hatak sa boto itong si VP Sara. At lalong-lalo na dito kay Senator Bato, Senator Bongo na tumatakbo for re-election, talagang naghahangad sila ng suporta rito sa mga botante at mga followers ni VP Sara. Kaya ganoon na lang ang pagdidepensa nitong si Senator Bato at Senator Bongo. At may napapabalita pa na itong si Senator Gatchalian, sana naman na hindi totoo,
ay i-work out daw yung tinapyas na budget kay VP Sara na more or less nagkakahalaga ng 1.3 billion at balak nilang ibalik daw. Hopefully ay hindi totoo ang balitang ito. Pero kung totoo man ito, tandaan natin mga kababayan na hindi na dapat iboto ang mga ganitong klaseng tao. Kasi obvious naman yung mga hindi makatwiran na paggastos doon sa budget ng Office of the Vice President. And yet, itong mga taong ito pinipilit pa rin kampihan si VP Sara. Sana magkatotoo yung impeachment case sa kanya. Although malakas lang ito sa Kongreso, pero pagdating sa Senado, kaduda-duda pa rin. Kaya lang, baka naman dahil sa overwhelming ang mga ebidensya, baka magbago ang isip ito mga senador na sumusuporta kay VP Sara. Kaya mga kababayan, bantayan natin ang mga senador na to na nababalitang susuporta para ibalik yung kakulangan sa budget ni VP Sara. At tandaan natin yung mga pagbumuka at mga pangalan nito at wag na nating iboto, wag na nating ibalik. Dahil alam naman natin na ang perang ginagastos nila ay pera na galing sa kaban ng bayan, na galing sa mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi sapat ang justification nila, lalong-lalo na nga na lumalabas napakaraming mga peke na recipient doon sa mga binigyan nila ng pera daw doon sa confidential funds ni VP Sara. At yun nga, iba-ibang mga pangalan pero iisa ang penmanship, iisa ang ballpen na ginamit, at meron pang kaduda-dudang Mary Grace Piatos, at meron pang isang lumabas na Kokoy, yung Kokoy Villamin. Nakakapagtaka na iisang pangalan, dalawang locations, dalawang probinsya pinanggalingan, at ganun din, iisang ballpen ang ginamit, at iisang tao ang gumawa ng sulat ng kanilang pirma. Iniiba-iba yung pirma, pero iisang pinanggalingan ng ballpen. Kaya makikita natin dito yung masyado silang relax, masyado silang tiwala sa sarili nila na maluloko nila ang taong bayan. Hindi po tayo dapat pumayag na ganito, na hindi nagkakaroon ng pagbabago sa gobyerno at pinababayaan lang natin, nagre-relax tayo. This time around, dapat iparamdam natin sa mga senador na to, paramdam natin sa ating Vice President na tayong taong bayan ay hindi pumapayag sa ganito. Dapat na nating tigilan ito. Hindi po pwedeng habang panahon ay tahimik tayo at pinapayagan natin tayong lokohin ng ating mga public servants, supposed to be, na nakaupo sa ating gobyerno, pero wala silang ginawa kundi lustayin ang pera ng taong bayan. Huwag na tayong pumayag mga kababayan. Tandaan natin na sa darating na naman mga eleksyon ay hihingi ng tulong sa ating mga yan. Pipilitin na naman niya magpakyut, kumbinsihin tayo para iboto sila. Huwag na nating payagang mangyari pa yan at makaupo uli sila sa pwesto dahil uulit-ulitin lang nila yan. Wala na pong asenso ang Pilipinas. Palagi na lang tayong nagdarahop. Maraming hindi nabibigyan ng tulong galing sa gobyerno. Maraming lugar sa ating mga probinsya ang walang malinis na tubig, walang sapat na pagkain, walang sapat na medical assistance and attention from the government. And yet, yung ating mga politicians ay nabubuhay ng masagana, nabubuhay ng masarap. Lahat ng mga magagandang lugar pinupuntahan nila, lahat ng mga magagandang privileges na kukuha nila. Pero ang mamamayang Pilipino, especially ang masa, ay nagdarahop at naghihirap pa rin. Kaya mga kababayan, tandaan natin yung mga politicians na to. Huwag tayong pumayag, iparamdam natin na hindi tayo papayag habang panahon tayo lulukohin ng mga ganitong klaseng politician. Hanggang dyan lang muna po at magbabalik pa tayo. At para doon sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe. Please hit the notification bell at pati yung like button. At please share this vlog para maraming mamamayan maka-access sa information, malaman natin na
ang mga tao at mga senador, ang mga magtatakbo sa re-election ay huwag na nating iboto. Itong si VP Sara ay huwag na nating bigyan ng tsansang maging magserbisyo muli at makaupo sa ating gobyerno dahil nakikita naman natin na ginagawa niyang panloloko sa taong bayan. Maraming salamat at magkikita-kita pa tayo muli.